Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tadhana? Isang kwentong magpapatunay na kahit gaano pa katagal ilibing ang katotohanan, darating ang araw na ito'y sisibol at hahanapin ng liwanag. Sabi nila, may mga pagkikita na hindi sinasadya, ngunit itinakda. Paano kung ang isang sulyap sa isang dayuhan, sa isang lugar na hindi mo inaasahan, ang siyang magiging susi upang buksan ang mga pinto ng isang nakaraang matagal nang isinara? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong magbibigkis sa puso ng isang ina at ng isang anak na pinaglayo ng kasakiman. Nasa loob ng kanyang itim at makintab na sasakyan, si Kaylan Alcaraz, tila isang hari sa loob ng kanyang bakal na kaharian. Sa labas, ang ingay at gulo ng palengke ng dapit hapon ay parang isang pelikulang walang tunog. Ang salamin ng sasakyan ay sapat na kapal upang harangin ang amoy ng panis na gulay at ang sigawan ng mga tindera. Ngunit hindi sapat upang itago ang tanawin ng kahirapan. Hindi siya dapat naroroon. Isang CEO ng Alab Corporation, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, ay walang dahilan upang personal na bisitahin ang isang magulo at luma ng palengke. Ngunit ang lupang kinatitirikan nito ay ang susunod na malaking proyekto ng kumpanya, isang modernong commercial complex. At si Kaylan, sa kabila ng kanyang yaman, ay naniniwala sa isang bagay. Kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata ang lupaing kanyang babaguhin. Nagsalubong ang kanyang mga kilay habang pinagmamasdan ang mga tao. Mga mukhang pagod, mga kamay na kalyo na, mga ngiting pilit. Wala siyang naramdamang awa. Para sa kanya, ito ay negosyo, progress. Ang pag-unlad ay laging may kaakibat na sakripisyo. Ngunit biglang natigil ang kanyang pag-iisip. Isang matinis na boses ang tila bumasag sa katahimikan sa loob ng kanyang isip kahit na hindi niya ito naririnig. Isang babaeng nasa mga 60 anyos, matikas ang tindig at nakasuot ng mamahaling bestida sa kabila ng putik sa palengke ay sinisigawan. Sinugod niya ang isang maliit na pwesto kung saan nakaupo sa isang mababang bangkito ang isang payat na matandang babae. Ang buhok na halos puti na ay nakatali lang ng simple. Sa harap nito ay isang bilao ng mga gulay na halatang hindi na sariwa. "Magnanakaw ka!" Sigaw ng babaeng matikas na kilala ng lahat bilang si Magwayan de Vera, ang reyna ng palengkeng iyon. "Akala mo ba hindi ko malalaman na nagnakaw ka na naman ng paninda sa kabilang pwesto? Walang hiya ka, luwalhati!" Nanginginig na umiling ang matanda, na tinawag na luwalhati. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Hindi po totoo yan, Aling Wen. Bigay lang po sa akin ito." "Huwag ka nang magsinungaling." Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Magwayan sa bilao ng gulay. Gumulong ang mga kamatis, talong, at ampalaya sa maputik na sahig. Napasigaw ang ilang nakakita, ngunit walang nangahas na umawat. Ang kapangyarihan ni Magwayan sa lugar na iyon ay absoluto. Natumba si luwalhati sa kanyang pag-iwas, ang mga palad niya ay sumayad sa putik. Umiiyak na. Sinubukan niyang damputin ang mga gulay na maaari pa niyang maisalba. Ito lang ang kanyang pag-asa para may makain sa araw na yon. At sa kanyang pag-angat ng tingin, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, tila huminto ang mundo para kay Kaylan. Ang mga mata ni luwalhati, pagod, puno ng lungkot. Ngunit may isang kislap na hindi niya mawari ay tumagos sa salamin ng kanyang sasakyan, diretso sa kaluluwa niyang matagal ng manhid. Isang kuryente ang tila gumapang sa buong katawan ni Kaylan. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Isang pagkirot sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan. Sa mga matang iyon, nakita niya ang isang pamilyar na kalungkutan, isang sakit na parang matagal na rin niyang dinadala. Bago pa man maproseso ng kanyang utak, kumilos na ang kanyang katawan. Isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa. Click.
Bumukas ang pinto ng sasakyan. Natigil ang lahat. Ang mga nagtsitsismisan, ang mga nagtatawanan. Maging si Magwayan na akmang sisipain muli si Luwalhati. Lahat sila'y napatingin sa lalaking bumaba mula sa mamahaling sasakyan. Matangkad, nakasuot ng isang perpektong plantsadong business suit at may aurang hindi para sa lugar na yon. Tumapak ang kanyang Italian leather shoes sa putik. Hindi niya ito inalintana. Nilampasan niya si Magwayen na parang hindi ito nag-exist. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makarating siya sa harap ng nakaluhod na si Luwalhati. Sa pagkamangha ng lahat, dahan-dahan siyang yumuko. Pinulot niya ang ilang piraso ng kamatis na nababalot sa putik. Hindi niya ito inabot agad. Sa halip, kinuha niya ang isang panyong sutla mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ang mga iyon bago marahang inilagay sa nanginginig na kamay ng matanda. Hindi nagsalita si Kaylan. Pagkatapos, tumayo siya at sa wakas ay tiningnan si Magwayen. Isang tingin lang, malamig, matalas. Isang tingin na puno ng babala na mas mabisa pa kaysa sa anumang sigaw o banta. Napaatras si Magwayen, biglang nawala ang lahat ng kanyang tapang. Walang salitang binitawan, tumalikod si Kaylan at bumalik sa kanyang sasakyan. Sumara ang pinto at muli siyang nahiwalay sa magulong mundo sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago. Ang imahe ng mga mata ng matandang babae ay nakaukit na sa kanyang isipan. Humugot siya ng malalim na hininga. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hawa. Sabi niya sa kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant. Ang boses niya ay mababa at puno ng awtoridad. Nasa palengke ng dapit hapon ako. May isang matandang babae rito. Ang pangalan niya ay Luwalhati. Narinig niya ang pagtipa sa keyboard sa kabilang linya. Yes, Sir Kaylan. Anong kailangan ninyo? Tumingin si Kaylan sa bintana, kung saan nakita niyang dahan-dahang tumatayo si Luwalhati. Yakap-yakap ang ilang pirasong gulay na kanyang naisalba. Bumalik ang lamig sa kanyang boses, ngunit sa ilalim nito'y may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. May saglit na katahimikan. Lahat. Ang malamig at tahimik na opisina ni Kaylan Alcaraz ay isang ibang mundo kumpara sa palengkeng iniwan niya kanina. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol. Ang mga dingding ay salamin na tanaw ang buong lungsod ng arawan. At ang hangin ay amoy artipisyal na bango. Hindi amoy putik at pawis. Ngunit habang nakaupo siya sa kanyang malaking leather na upuan, ang tanging nasa isip niya ay ang maputik na sahig at ang mga matang tumitig sa kanya. Mga matang pagod. Mga matang humihingi ng tulong. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang atensyon sa mga numero sa kanyang computer screen, mga proyeksyon ng kita, mga stock market trends, mga bagay na dati bumubuhay sa kanyang dugo. Ngayon, para lang itong mga walang kahulugang simbolo. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Ginhawa o Hawa, dala ang isang manipis na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, gaya ng dati, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata para sa amo. Sir Kaylan, magalang niyang sabi habang inilalapag ang folder sa malawak na mesa. Binuksan ito ni Kaylan. Ang laman ay ilang piraso ng papel na may mga impormasyong naka-bullet point. Pangalan, Luwalhati. Santos edad, tinatayang nasa 58. Taong gulang tirahan, wala. Natutulog sa isang sulok ng palengke ng dapit hapon, sa ibabaw ng mga karton. Pamilya, wala nang natitirang kamag-anak. Ayon sa ilang nakausap, nag-iisa na lang siya sa buhay. Kabuhayan, namamalimos ng mga tira-tirang gulay sa ibang pwesto para ibenta. Ang maliit na kita ay halos laging napupunta bilang upa kay Magwayan de Vera. Habang binabasa ni Kaylan ang bawat salita, unti-unting naninikip ang kanyang panga. Ang mga daliri niya'y kumuyom sa gilid ng mesa. Isang galit na hindi niya maintindihan ang pinagmumulan
ang nagsimulang kumulo sa loob niya. Galit para kay Maguayen, galit para sa sistema, galit para sa kawalang katarungan ng mundo. May video akong nakuha, sir, mahinang sabi ni Hawa. Tila nababasa ang nagbabagong mood ni Kaylan. Kinuha niya ang isang tablet at pinindot ang play. Ang video ay kuha mula sa isang CCTV sa isang kalapit na tindahan. Malabo at may mababang kalidad. Ngunit malinaw na makikita si Luwalhati. Gabi na. Ang palengke ay halos wala ng tao. Nakaupo siya sa sulok na binanggit sa report. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod para labanan ang lamig. Ang kanyang katawan ay napakapayat sa ilalim ng kanyang maruming damit. Nanginginig sa bawat ihip ng hangin. Isang pusa ang lumapit sa kanya. At nakita ni Kaylan na hinati ni Luwalhati ang isang maliit na piraso ng tinapay na hawak niya at ibinigay ang kalahati sa hayop. Sa eksenang yon, ang galit sa puso ni Kaylan ay biglang nahaluan ng ibang emosyon. Isang matinding kirot. Isang bigat na tila dumagan sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit siya ganito na lang kaapektado sa isang estranghero? Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang isang alaala. Isang batang Kaylan, marahil mga 7 taong gulang, nakaupo sa hagdanan ng kanilang mansyon. Gabi na rin, narinig niya ang tawanan ng kanyang mga magulang na kumupkop sa kanya mula sa sala. Ngunit pakiramdam niya'y milya-milya ang layo nila. Hawak niya ang isang litrato nila. Ang nag-iisang litratong meron siya. Sila ang nagbigay sa kanya ng lahat. Pangalan, yaman, edukasyon. Ngunit may isang bagay na hindi nila maibigay. Ang sagot sa tanong na laging bumabagabag sa kanya. Tumingala siya sa malaking bintana, nakatingin sa buwan. Bakit ayaw sa akin ng totoo kong ina? Bulong niya sa katahimikan. Pangit ba ako? May mali ba sa akin? Ang pakiramdam ng pag-iisa. Ang pakiramdam na itinakwil. Napapikit ng mariin si Kaylan, pilit na iwinawaksi ang alaala. Nang magmulat siya, ang mga mata niya'y mas matalas, mas desidido. Hawa, sabi niya. Ang boses ay kalmado na ngunit may bigat. Hindi sapat ang mga ito. Sir? Gusto kong malaman ang nakaraan niya. Halukayin mo ang lahat. Mga record ng ospital, police records, kahit ano. Partikular, gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa buhay niya. Mga 28 hanggang 30 taon na ang nakalilipas. Nagtaka si Hawa sa partikular na utos, ngunit tumango lang siya. Alam niyang hindi dapat kwestiyonin ang desisyon ni Kaylan Alcaraz. Masusunod po, sir. Umalis si Hawa. Naiwan si Kaylan sa katahimikan ng kanyang opisina. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng malakas na pagtibok ng kanyang puso. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginagawa niya ito dahil sa prinsipyo, dahil sa galit niya sa pang-aapi ni Maguayen. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang may mas malalim na dahilan. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Makalipas ang ilang oras, habang abala siya sa pagpirma ng mga dokumento para lang may pagkaabalahan, biglang tumunog ang kanyang personal na telepono, si Hawa. Sir Kaylan, sabi ng boses sa kabilang linya, ngunit iba ang tono nito. Hindi ito ang kalmadong Hawa na kilala niya. May halong pagmamadali at pagkamangha. Sir, may nahanap po ako. Itinigil ni Kaylan ang pagsusulat. Ano yon? Narinig niya ang malalim na paghinga ni Hawa. Isang lumang record mula sa isang nasunog na ospital. Isang logbook na naisalba. Nakapangalan po si Luwalhati Santos. Humigpit ang hawak ni Kaylan sa telepono. Nanganak siya ng isang lalaki. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Sa parehong araw na isinilang kayo. Ang biyahe mula sa nagtataasang gusali ng Alab Corporation patungo sa maliit at tagong opisina kung saan naghihintay si Hawa ay ang pinakamabilis at pinakamapanganib na pagmamaneho na ginawa ni Kaylan sa buong buhay niya. Bawat busina, bawat pulang ilaw sa traffic light ay tila isang personal na insulto sa nag-aalab niyang pasensya.
Ang mga salita ni Hawa ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Nanganak siya ng isang lalaki sa parehong araw na isinilang kayo. Pag-asa at takot. Dalawang emosyon na sabay na nag-uunahan sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang lugar, halos walang lingon-likod siyang bumaba ng sasakyan at tinungo ang pinto. Naabutan niya si Hawa na nakatayo sa gitna ng kwarto sa tabi ng isang mesang puno ng mga lumang dokumento. Ang pinakatampok sa lahat ay isang malaki at makapal na logbook. Ang mga pahina nito'y naninilaw na at ang mga gilid ay may bakas ng pagkasunog. Ito ba? Tanong ni Kaylan. Ang boses ay bahagyang garalgal. Tumango si Hawa. St. Jude's Medical Center. Nasunog po ito halos 30 taon na ang nakalipas. Karamihan sa mga records ay abo na, pero itong logbook ng delivery room, naisalba. Dinala sa City Archives at doon na nakatago. Lumapit si Kaylan. Ang kanyang mga daliri na sanay humawak sa mga mamahaling pluma at mga high-tech na gadget ay marahang hinaplos ang gaspang ng lumang takip. Dahan-dahang binuklat ni Hawa ang libro sa isang partikular na pahina. Ang petsa sa itaas ay pamilyar sa kanya, ang kaarawan niya. Ipinahid ni Hawa ang kanyang daliri sa isang entry na halos hindi na mabasa. Ang tinta ay kumalat na, ngunit ang mga letra ay nakaukit pa rin. Patient, Santos, luwalhati time of birth, 2:15 a.m. Gender, male status. Ang kasunod na salita ay isang mancha na lang ng tinta. Imposibleng basahin. Isang nagkataon lang ba ito, Hawa? Tanong ni Kaylan. Mas para sa sarili niya kaysa sa kausap. Libo-libong bata ang ipinapanganak araw-araw. Marahil po, sir, sagot ni Hawa. Pero masyadong malaki ang pagkakataon para baliwalain. Tama siya. Ang parehong araw, ang parehong ospital kung saan sinabi sa kanya ng mga umampon sa kanya na siya ay iniwan. Napahilamos si Kaylan sa kanyang mukha. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang malaman ang totoo, direkta, mula sa pinagmulan. Kailangan ko siyang makausap, desidido niyang sabi. Sir, paano? Hindi po natin pwedeng isama ang pangalan ninyo sa usapan at tiyak na nakabantay si Maguayen. Kung ganoon, hindi ako magpapakilala bilang Kaylan Alcaraz. Kinagabihan, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng mga poste sa palengke, ibang Kaylan ang nagpakita. Nakasuot siya ng simpleng pantalon, lumang t-shirt at isang baseball cap na halos tumatakip sa kanyang mukha. Dala-dala niya ang isang supot ng mainit na pagkain at isang makapal na kumot. Isang Kaylan na kayang maglakad sa putik nang hindi pinapansin. Nakakita niya si luwalhati sa dati nitong sulok, nanginginig sa lamig. Ang puso niya'y muling kumirot. Dahan-dahan siyang lumapit, sinisigurong hindi siya makakalikha ng ingay. Mahina niyang tawag. Nagulat si luwalhati, napaigtad siya, at sa kanyang mga mata ay makikita ang takot. Ang takot na baka tauhan na naman ni Maguayen ang naroon para saktan siya. Sa sino ka? Nanginginig niyang tanong. Huwag po kayong matakot, sabi ni Kaylan. Pinipilit na maging malumanay ang kanyang boses. Inilapag niya ang pagkain at kumot sa tabi nito. Nakita ko po kayo kanina. Mukhang kailangan niyo po ng tulong. Tinitigan siya ni luwalhati. Sinusuri ang kanyang mukha sa dilim. Salamat, iho. Kinuha niya ang pagkain. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gutom. Umupo si Kaylan sa isang kahon na hindi kalayuan, nagbibigay ng espasyo. Gusto ko lang po sanang makipagkwentuhan, kung ayos lang po sa inyo. Habang kumakain si luwalhati, sinubukan ni Kaylan na buksan ang isang usapan, ngunit sa bawat tanong tungkol sa nakaraan, umiiling lang si luwalhati o umiiyak ng tahimik. Ang sakit ng kahapon ay masyadong mabigat para balikan. Matagal na po ba kayo rito? Tanong ni Kaylan. Simula nang mawala ang lahat sa akin. Halos pabulong na sagot ni luwalhati. Ngunit ang pag-uusap nila ay biglang natigil.
Mula sa isang madilim na eskinita, dalawang lalaking siga ang lumabas. Ang kanilang mga mukha ay pamilyar. Sila ang mga laging nakabuntot kay Magwayen. "Hoy! Anong ginagawa mo rito?" Sigaw ng isa, itinuturo si Kaylan. Bawal ang bisita rito nang walang pahintulot ni Ma'am Wayen. Tumayo si Kaylan. Iniharang ang kanyang sarili sa pagitan ng mga lalaki at niluwalhati. "Nagbibigay lang ako ng pagkain," kalmado niyang sagot. "Umalis ka na kung ayaw mong masaktan," sabi ng pangalawa. Itinulak niya si Kaylan pero hindi ito natinag. At pagkatapos, sa isang mabilis at malupit na kilos, sinipa ng lalaki ang supot ng pagkaing halos hindi pa nagagalaw ni luwalhati. Kumalat ang kanin at ulam sa lupa. Napasigaw si luwalhati. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa panghihinayang. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Kaylan. Ngunit bago pa man siya makakilos, may narinig siyang kalansing. Isang maliit na bagay ang nahulog mula sa bulsa ng bestida ni luwalhati habang sinusubukan niyang damputin ang natapong pagkain. Nakatago ito sa isang piraso ng marumi at lumang tela. Nang ito'y bumagsak, bahagyang bumukas ang pagkakatali. Napatigil si Kaylan. Napatigil ang buong mundo niya. Ang laman yon ay isang maliit, kupas na sapatos ng sanggol. Isa lang. Ang kapares nito'y nawawala na. Isang sapatos na gawa sa sinulid na asul na may isang maliit na disenyong araw na binurdahan sa gilid. Isang sapatos na kamukhang kamukha ng nag-iisang kapares na itinatago niya sa isang kahon sa ilalim ng kanyang kama sa loob ng halos 30 taon. Ang nag-iisang bagay na naiwan sa kanya mula sa kanyang tunay na ina. Tila nabingi si Kaylan. Ang ingay ng palengke, ang pagbabanta ng mga tauhan ni Magwayen, ang pag-iyak ni luwalhati, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit na sapatos na yon, ang nag-iisang piraso ng kanyang nakaraan, ang simbolo ng lahat ng kanyang tanong. At ngayon, narito ang kapares nito, sa kamay ng isang babaeng pinagkaitan ng lahat. Ang pagdududa ay napalitan ng halos nakakabaliw na katiyakan. Ang apoy na kanina'y nagsisimula palang mag-alab sa kanyang dibdib ay biglang naging isang dambuhalang sunog. Ngunit ang ipinakita niya sa labas ay ang kabaligtaran, isang nakakakilabot na kalamigan. Hindi na niya pinansin ang dalawang siga. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa umiiyak na si luwalhati. Dahan-dahan siyang lumuhod, pinulot ang sapatos at marahang ibinalik sa nanginginig na palad ng matanda. Pagkatapos ay tumayo siya. "Umalis na kayo," sabi niya sa dalawang lalaki. Ang boses niya ay walang emosyon ngunit may bigat na tila kayang dumurog ng buto. Nagtawanan ang mga ito. "Sino ka ba sa akala mo para utusan kami?" Hindi na sumagot si Kaylan. Isang mabilis na tawag lang sa kanyang telepono. Pagkalipas ng wala pang 2 minuto, 2 security vehicle ng Alab Corporation ang humarurot papasok sa eskinita ng palengke. Ang kanilang mga ilaw ay sumilaw sa lahat. Mula rito'y bumaba ang 6 na gwardiyang nakauniporme at armado. Nawala ang nangisi sa mukha ng mga tauhan ni Magwayen. Napalitan ito ng gulat at takot. Walang anumang salita. Umurong sila at naglaho sa dilim. Hindi na lumingon si Kaylan. Ang kailangan niyang gawin ay malinaw na. Ang pakikipaglaro sa anino ay tapos na. Panahon na para harapin ang reyna ng palengke sa kanyang sariling trono. Kinabukasan, ang conference room sa opisina ni Magwayen de Vera, isang maliit, ngunit marangyang silid sa likod ng kanyang pwesto ng bigas, ay napuno ng mga taong hindi niya inaasahan. Sa isang panig ay si Kaylan Alcaraz, nakaupo sa kabisera ng mesa na parang pag-aari niya ito, kasama ang 2 sa pinakamagagaling na abogado ng Alab Corporation. Sa kabilang panig, si Magwayen, napipilitang ngumiti habang pinagpapawisan ng malamig. "Mr. Alcaraz," simula ni Magwayen, ang boses ay pilit na pinapakalma. "Isang malaking karangalan na mabisita ninyo
ang aming munting palengke. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Mrs. De Vera. Malamig na tugon ni Kaylan. Inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. Ang Alab Corporation ang nagmamay-ari ng lupang ito at mayroon kaming mga plano para rito. Ipinakita ng mga abogado ang mga blueprint ng isang modernong commercial complex. Ayon sa aming plano, sabi ng isa, kailangan naming simulan ang clearing operations sa loob ng 1 buwan at base sa aming investigasyon, ang inyong pamamalakad dito ay puno ng irregularidad, pang-aabuso sa mga tindera, pananakot, extortion, patuloy ng pangalawa. At personal kong nasaksihan ang inyong pagmamaltrato sa isang matandang babae na nagngangalang Luwalhati Santos. Pagtatapos ni Kaylan, ang mga matay nakatitig ng diretso kay Maguayan. Ang ngangiti ni Maguayan ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Sa isip-isip niya, ito pala ang laro ng binatang CEO, ang matandang pulubi. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ngumisi si Maguayan sa kanyang isipan. Akala mo kaya mo ako, bata. Alam niyang kailangan niyang baliktarin ang sitwasyon. Ang kanyang pinakamalakas na sandata ay hindi pera o koneksyon, kundi ang opinyon ng masa. Isang malaking kasinungalingan. Bigla niyang sigaw, tumayo at humampas sa mesa. Gusto ninyong paalisin ang mga mahihirap na naghahanap buhay dito para sa inyong gahamang proyekto at ginagamit ninyo ang isang baliw na matanda para siraan ako. Nakita niyang bahagyang nagsalubong ang kilay ni Kaylan sa salitang baliw. Magaling. Kumagat siya. Ang luwalhati na yan ay may problema sa pag-iisip. Patuloy niya puno ng drama. Lagi siyang nagnanakaw, nanggugulo. Ako pa nga ang nagpapakain sa kanya dahil sa awa. At ito ang igaganti ninyo sa akin? Palalabasin ninyo na ako ang masama? Bago pa man makasagot ang mga abogado ni Kaylan, may isang bagay na inilabas si Maguayan mula sa ilalim ng mesa. Isang maliit na voice recorder. Nakangisi siyang pinindot ang stop button. Salamat sa paglilinaw ng inyong mga intensyon, Mr. Alcaraz. Sigurado akong magugustuhan ito ng media. Kinagabihan, kumalat na parang apoy ang balita. Isang online sa news portal ang naglabas ng article na may headline na Tinig ng Maliit na Tinda. Bilyonaryong CEO Kaylan Alcaraz gagamitin ang isang baliw para agawin ang lupa ng palengke. Ang article ay naglalaman ng edited na recording ng kanilang pag-uusap kung saan pinalabas na si Kaylan ang nanakot at nagbanta na paalisin ang lahat. May mga panayam din sa ilang tindera na nagsasabing si Luwalhati ay isang magnanakaw at si Maguayan ay isang mabuting leader. Ang pinakamasakit para kay Kaylan ay ang larawang kasama sa article. Isang kuha mula sa malayo noong inabutan niya ng pagkain si Luwalhati. Ang caption, CEO Kaylan Alcaraz, nagpapanggap na tumutulong sa matanda para sa kanyang pansariling interes. Nakahawak si Kaylan sa kanyang tablet. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumilitaw sa sobrang higpit ng pagkakahawak. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng ganti. Minaliit niya ang kalaban. Ngunit ang kasunod na pangyayari, ang tuluyang gumimbal sa kanya. Isang special delivery ang dumating sa kanyang opisina. Isang simpleng brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, isang lumang litrato ang laman. Kupas na at may mga lamat na. Nasa litrato ang kanyang yumaong ama, ang taong pinakamamahal at iginagalang niya sa buong mundo, si Don Ricardo Alcaraz. Nakangiti itong nakikipagkamay sa isang babae. Isang mas batang bersyon ni Maguayan de Vera at sa likod nila, malinaw na makikita ang pangalan ng gusali, St. Jude's Medical Center. Parang isang punyal na bumaon sa puso ni Kaylan ang litratong hawak niya, ang kanyang ama. Ang lalaking nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya tungkol sa karangalan at integridad. At si Maguayan, magkasama sa ospital
kung saan nagsimula. At tila nagtapos ang lahat. Nanginig ang kanyang kamay. Hindi, hindi maari. May iba pang paliwanag. Imposible. Bulong niya sa sarili habang paulit-ulit na tinititigan ang larawan. Ang nangiti sa mukha ng kanyang ama ay totoo. Ang pakikipagkamay ay tila sinsero. Anong ibig sabihin nito? Kasabwat ba ang taong pinakamamahal niya sa kasinungalingang sumira sa buhay ni luwalhati at sa buhay niya? Ang pagdududa ay isang lason. Mabilis itong kumalat sa kanyang sistema. Pinipinsala ang lahat ng magagandang alaala niya kasama si Don Ricardo. Ngunit ang sakit ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Kung may kinalaman man ang kanyang ama, kailangan niyang malaman. Kung wala naman, kailangan niyang linisin ang pangalan nito. Hawa! Sigaw niya sa intercom. Gamitin mo ang lahat ng resources ng kumpanya. Private investigators, ahensya, lahat. Gusto kong malaman ang lahat ng koneksyon ni Maguayan de Vera sa pamilya Alcaraz. Gaano man kaliit. At hanapin ninyo ang lahat ng dating empleyado ng St. Jude's Medical Center na buhay pa. Bayaran niyo sila, kahit magkano, para lang magsalita. Ang utos niya ay isang deklarasyon ng giyera. Hindi na ito simpleng laban para sa isang pirasong lupa. Ito na ay isang paghahanap sa nawawalang piraso ng kanyang pagkatao. Lumipas ang mga araw na tila mga oras lang. Ang opisina ni Kaylan ay naging isang war room, puno ng mga mapa, mga litrato, at mga dokumento. Ang Alab Corporation, isang higante sa mundo ng negosyo, ay ginamit ang buong lakas nito para sa isang personal na misyon. Ang unang tagumpay ay dumating mula sa isang private investigator. Isang matandang nurse na nagtatrabaho noon sa St. Jude's ay natagpuan sa isang malayong probinsya, nakaratay na sa banig ng karamdaman. Noong una, ayaw niyang magsalita. Takot pa rin sa anino ni Maguayan kahit matapos ang 30 taon. Ngunit nang ipakita sa kanya ang malaking halaga ng pera para sa pagpapagamot at ang pangakong poprotektahan siya, unti-unti siyang bumigay. Sa isang video call, habang hirap na humihinga, ikinuwento ng matandang nurse ang lahat. Si Wayen, si Maguayan, demonyo siya, simula ng matanda. Head nurse siya noon. May nangyaring maliit na sunog sa record section ng ospital. Nagkagulo ang lahat. Nakinig si Kaylan at Hawa nang walang kakurap-kurap. May isang mahirap na babae, si luwalhati. Patuloy ng nurse. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Nanganak siya ng isang malusog na lalaking sanggol. Pero may isa pang sanggol na namatay pagkasilang sa kabilang kwarto. Anak ng isang mayaman na pamilya na hindi makabuo. Humigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Kaylan. Ginamit ni Wayen ang gulo. Pinagpalit niya ang mga record. Sinabi niya kay luwalhati na ang anak nito ang namatay. Umiyak nang umiyak ang kawawang babae. At ang sanggol, ang buhay na sanggol, ibinigay niya sa isang broker na naghihintay sa labas. Ang ama ko ba ang broker? Hindi na napigilang itanong ni Kaylan. Ang boses ay basag. Umiling ang matandang nurse. Hindi ko kilala kung sino. Pero alam ko, malaking pera ang pinag-usapan. At simula noon, biglang umasenso ang buhay ni Wayen. Pagkatapos ng tawag, natahimik ang buong kwarto. Ang kwento ay malinaw na, ngunit kulang pa rin. Hindi pa rin nito ipinapaliwanag ang litrato. At doon pumasok ang pangalawang team. Ang team na naghalongkat sa City Archives. Sa libo-libong mga dokumentong nasira ng apoy, may isang kahon na nailigtas, mga duplicate copies. Inilatag ni Hawa ang isang papel sa harap ni Kaylan. Ito ay isang kopya ng birth certificate, muling ginawa mula sa isang lumang carbon copy. Nanginginig na binasa ni Kaylan ang mga nakasulat. Name of child, blank. Name of mother, Luwalhati Santos. Name of father, unknown. Status, deceased. Pero may isang bagay pa, isang sulat kamay na anotasyon sa gilid na isinulat ng doktor na nagpaanak.
Note, ina requested to name the child Amihan. Isang hangin, isang bulong mula sa nakaraan. Napaupo si Kaylan, tila nawala ng lakas. Siya na ba yon? Ang batang pinangalan ng Amihan? Sir, nagsalita si Hawa. May hawak na isa pang dokumento. Ito po, ang original na death certificate ng sanggol na namatay noong gabing iyon. Inabot niya ito kay Kaylan. Nakasulat dito ang pangalan ng sanggol na namatay. Hindi Amihan Santos. Ibang pangalan. Hindi ako ang namatay. Bulong ni Kaylan. Puno ng pighati at galit. Pinamukha lang nilang ako ang namatay. Ito na ang ebidensya. Ang katotohanang sumisigaw mula sa mga abo ng nakaraan. Si Luwalhati Santos, ang babaeng tinatapakan sa palengke, ang babaeng pinagkakaitan ng pagkain, ang babaeng may hawak ng kapares ng kanyang sapatos, ay kanyang ina. Sa isang iglap, lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang pagdududa, lahat ng kanyang pagtataka ay naglaho. Napalitan ito ng isang emosyong mas malakas, mas dalisay. Isang sakit at pangungulila na ngayon lang niya naintindihan ang tunay na lalim. Bumagsak siya sa kanyang upuan, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang malapad niyang balikat ay nagsimulang manginig. Sa unang pagkakataon, mula noong siya'y isang batang lalaki na nagtatanong sa buwan, ang dakilang si Kaylan Alcaraz ay umiyak. Hindi niya namalayan ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng sakit at pagkaunawa. Ako si Amihan. Siya ang ina ko. Ang palengke ng dapit hapon ay hindi pa nakakakita ng ganitong eksena. Dalawang itim na sasakyan ang huminto sa gitna ng putikan at mula sa mga ito ay bumaba ang ilang unipormadong security personnel. Ngunit hindi sila ang sentro ng atensyon. Ang lahat ng mata ay nasa lalaking sumunod na bumaba, si Kaylan Alcaraz, ngunit hindi na siya ang malamig at malayo na CEO. Ang kanyang mukha ay bakasang puyat at isang emosyong hindi pa nakikita ng sino man sa kanya. Isang desperadong pangangailangan. Naglakad siya ng mabilis, hindi pinapansin ang mga nagbubulungang tindera. Ang tanging layunin niya ay ang sulok kung saan niya laging nakikita si Luwalhati. Naroon nga siya, nakaupo sa kanyang mga karton, yakap ang sarili, tila mas payat at mas nangihina kaysa dati. Ang mga malisyosong balita na ipinakalat ni Maguayen ay nagdulot sa kanya ng mas matinding pang-aalipusta mula sa ibang tao. Nang makita niya si Kaylan at ang mga bantay nito na papalapit, ang unang pumasok sa kanyang isip ay takot. Inakala niyang isa na namang gulo ito. Sinubukan niyang tumayo para tumakbo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Napaupo lang siya, naghihintay sa anumang parusang darating. Ngunit hindi galit ang nakita niya kay Kaylan. Ale, sabi ni Kaylan, ang boses ay malumanay, halos nagmamakaawa. Itinaas niya ang kanyang kamay para senyasan ang mga gwardya na huminto sa malayo. Siya lang ang lumapit. Huwag po kayong matakot sa akin. Nandito po ako para tulungan kayo. Tumingin lang sa kanya si Luwalhati, puno ng pagkalito. Kailangan niyo pong sumama sa akin. Dadaling ko po kayo sa isang lugar na ligtas. Isang lugar kung saan hindi na kayo sasaktan ni Maguayen. Ligtas? Ano ang salitang iyon? Halos 30 taon na niyang hindi nararamdaman iyon. Para sa kanya, ang buhay ay isang walang katapusang pagtitiis. At ngayon, ang binatang ito, na dahilan ng pinakabagong gulo sa buhay niya, ay nagsasabi ng kaligtasan. Bakit mo ito ginagawa, iho? Nanginginig niyang tanong. Gagamitin mo rin ba ako? Katulad ng sinasabi nila sa balita? Isang matinding sakit ang gumuhit sa mukha ni Kaylan nang marinig iyon. Umiling siya. Hindi po. Hindi kailanman. Marahang inabot ni Kaylan ang kanyang kamay. Nag-atubili si Luwalhati, ngunit sa mga mata ng binata, may nakita siyang isang bagay na totoo. Isang kalungkutan na tila salamin ng sarili niyang kalungkutan. Dahan-dahan, inabot niya ang kanyang marumi,
at magaspang na kamay at hinayaan ang sarili na magpaalalayan patayo. Dinala siya ni Kaylan sa isang bahay na hindi niya kailanman naisip na makikita man lang sa totoong buhay. Malinis, mabango, may malambot na sofa at isang bintanang tanaw ang isang hardin. Inabutan siya ni ginhawa ng malinis na damit at dinala sa isang banyong may mainit na tubig. Pagkatapos niyang maligo at makapagbihis, pinaupo siya sa isang komportableng upuan sa sala. Si Kaylan ay nakaupo sa tapat niya. Sa pagitan nila ay isang maliit na mesa. "Kailangan po nating mag-usap," simula ni Kaylan. Ang boses ay seryoso. "May mga bagay po akong kailangang sabihin sa inyo tungkol sa nakaraan." Nagsimulang ikwento ni Kaylan ang lahat. Ang tungkol sa St. Jude's, ang tungkol sa sunog, ang tungkol sa 2 sanggol. Habang nagsasalita si Kaylan, si luwalhati ay nakikinig lang. Ang kanyang isip ay isang blangkong pader. Ang mga salitang ito ay parang isang kwento mula sa ibang mundo. Hindi niya ito kayang iproseso. Para sa kanya, ang anak niya ay matagal nang patay. Iyon ang katotohanang pinaniwalaan niya sa loob ng 30 taon. Iyon ang sakit na humubog sa kanyang pagkatao. "Hindi," mahina niyang sabi, umiiling. "Hindi totoo yan, patay na ang anak ko. Nakita ko, sinabi nila sa akin." Inilabas ni Kaylan ang mga dokumento. Ang logbook, ang birth certificate, ang death certificate ng ibang sanggol. Ngunit para kay luwalhati, ang mga ito ay mga piraso lang ng papel. Ang sakit sa puso niya ay mas totoo kaysa sa anumang nakasulat. "Nagkakamali ka, iho," sabi niya. "Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Huwag mo namang paglaruan ang alaala ng anak ko." Nakita ni Kaylan ang pader sa pagitan nila. Isang pader na itinayo ng 30 taon ng kasinungalingan at sakit. Alam niyang kailangan niya ng isang bagay na mas matibay kaysa sa mga dokumento. Huminga siya ng malalim. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilaba ang isang maliit na bagay na nakabalot sa isang mamahaling panyo. Ang nag-iisang yaman na itinago niya mula pagkabata. Ang kapares ng sapatos na gawa sa asul na sinulid. Inilapag niya ito sa mesa sa tabi ng kupas na sapatos na laging dala ni luwalhati. Magkapares. Perpekto. Napatitig si luwalhati sa 2 sapatos. Ang kanyang paghinga ay tila natigil. Hinawakan niya ang 2. Pinagsama. Ang kulay, ang borda, ang sukat, ang katotohanan. Biglang bumuhos ang lahat ng alaala. Ang 9 na buwan ng pag-asam. Ang sakit ng panganganak. Ang sandaling kaligayahan nang makita niya ang kanyang anak. Ang sakit na walang kapantay nang sabihin sa kanyang wala na ito. "Anak ko, nandito po ako," sabi ni Kaylan. Ang boses niya ay nanginginig na rin. Ang mga luhay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Lumuhod siya sa harap ni luwalhati. Sa unang pagkakataon, tinawag niya itong inay. Ang salitang iyon, ang salitang pinangarap ni Kaylan na sabihin at ang salitang pinangarap ni luwalhati na marinig muli. Ngunit ang katotohanan ay masyadong mabigat, masyadong masakit, masyadong biglaan. Para sa isang isip na sinanay ng trauma, ang ganitong klaseng revelasyon ay hindi isang biyaya, kundi isang pag-atake. "Hindi! Sinungaling!" sigaw ni luwalhati. Biglang naitulak si Kaylan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam at takot. Para sa kanya, ito ay isang malupit na panlilinlang. "Patay na ang anak ko. Pinatay ninyo siya. At ngayon babalik kayo para lokohin ako?" Bigla siyang tumayo. Nagpagiwang-giwang. "Mga demonyo kayo. Gusto ninyong kunin sa akin ang nag-iisang alaala niya." Sa sobrang gulat at sakit, tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng bahay, patungo sa hardin. Walang tiyak na direksyon. Sumisigaw, umiiyak. Isang ina na nawawala sa pagitan ng masakit na kahapon at ng isang katotohanang hindi kayang tanggapin.
Hinabol siya ni Kaylan, ang puso'y durog na durog. Naabutan niya ito sa gitna ng hardin at niyakap mula sa likuran upang pigilan. Inay, pakiusap, makinig ka. Bitiwan mo ako. Hindi kita anak. Sigaw ni luwalhati, nagpupumiglas. Niyakap siya ni Kaylan ng mas mahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa balikat ng ina. Ang kanyang mga salita ay isang basag na bulong, puno ng 30 taon ng pangungulila. Inay, patawad. Patawarin mo ako, dahil ngayon lang ako bumalik. Nakatayo si Maguire sa harap ng bintana ng kanyang marangyang opisina. Isang baso ng mamahaling alak ang hawak sa kanyang kamay. Mula rito, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng arawan. Para sa iba, ito ay simbolo ng pag-asa. Para sa kanya, ito ay isang gubat at siya ang pinakatusong mangangaso. Ngumisi siya. Ang balitang si Kaylan Alcaraz ay personal na sinundo ang pulubing si luwalhati. Mula sa palengke ay mabilis na nakarating sa kanya. Isang bobong galaw. Sa kanyang opinyon, isang desperadong hakbang na nagpapakita lang ng kahinaan. Akala niya, kapag itinago niya ang matanda, tapos na ang laro. Bulong niya sa sarili habang umiikot ang pulang likido sa kanyang baso. Ngayon pa lang tayo magsisimula, binatang Alcaraz. Alam niyang ang katotohanan ay parang isang mabangis na hayop na gustong kumawala. Ngunit sa loob ng 30 taon, napatunayan niyang kaya niyang paamuin at ikulong ito. Ang kailangan lang niya ay isang mas malaki at mas matibay na hawla. Isang hawla na gawa sa kasinungalingan na kayang paniwalaan ng buong mundo. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, isang bayarang mamamahayag na matagal na niyang hawak sa leeg. Gawin mo na. Maikli niyang utos. Ilabas mo ang lahat. Gamitin mo ang lahat ng ibinigay ko sa iyo. Siguraduhin mong pagkatapos ng gabing ito, ang pangalang luwalhati, Santos, ay magiging kasing kahulugan ng salitang baliw. At ang pangalang Kaylan Alcaraz ay magiging kasing kahulugan ng manloloko. At yung tungkol sa ama? Tanong ng boses sa kabilang linya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Maguire. Oo, isama mo ang matandang Alcaraz. Wasakin natin ang alamat ng pamilya nila. Sa ligtas na bahay ang tensyon ay halos nahihipo. Matapos ang kanyang pagwawala sa hardin, si luwalhati ay dinala sa isang silid upang magpahinga. Sa tulong ni ginhawa na hindi umalis sa tabi niya. Ngunit hindi ito kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang bagyo. Si Kaylan naman ay nakaupo sa sala, nakatitig sa kawalan. Ang mga salita ni luwalhati, hindi kita anak, ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Mas masakit pa ito kaysa sa alinmang sampal o suntok. Inaasahan niyang magiging mahirap, ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng pagtakwil. Naramdaman niyang muli ang pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam ng isang batang lalaki na nag-iisa sa isang malaking mansyon. Ang pakiramdam na itinakwil. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang alert mula sa isang news channel. Nang buksan niya ito, tila gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Exclusive interview. Maguire de Vera, ibubunyag ang madilim na lihim sa pagitan ng pamilya Alcaraz at ng baliw na si Luwalhati Santos. Pinindot niya ang link, isang video ng isang pre-recorded interview ang lumabas. Doon, nakita niya si Maguire, umiiyak. Ang itsura ay isang perpektong biktima. Hindi ko na po kaya ang paninirang ito. Humihikbing sabi ni Maguire sa reporter. Ang totoo po, matagal ko nang tinutulungan si Luwalhati. May problema po siya sa pag-iisip. Lagi niyang sinasabi na ang anak niyang namatay ay buhay pa. At ngayon, ginagamit siya ng gahamang si Mr. Kaylan Alcaraz para makuha ang aming palengke. Pagkatapos ay inilabas ni Maguire ang kanyang pasabog. Ang katotohanan po, sabi niya, tinitingnan ng diretso ang kamera, ay matagal nang may koneksyon si Luwalhati
sa mga Alcaraz. Ang yumaong si Don Ricardo Alcaraz mismo ang tumulong sa kanya noon. Siya ang nagbayad ng gastos sa ospital. Siya ang nag-ayos ng libing ng anak niya. Ipinakita sa screen ang mga ebidensya. Isang pekeng hospital bill na may pirma di umano ni Don Ricardo. Isang pekeng death certificate na may pangalan ni Amihan Santos. At ang pinakamatindi. At ito po, sabi ni Maguayen, ang boses ay puno ng pekeng awa. Ay isang kasunduan na pinirmahan ni Don Ricardo at ng ospital. Isang non-disclosure agreement. Isang kasunduan para itago ang katotohanan na ang sanggol ay namatay dahil sa kapabayaan ng ospital kapalit ng malaking halaga. Isang kasunduang nagpapatunay na alam ng ama ni Kaylan ang lahat mula't simula. Ang litrato nila ni Don Ricardo sa ospital ay ipinakita. Naroon po ako, sabi ni Maguayen, bilang saksi sa kabutihan ni Don Ricardo na ayaw malaman ng publiko. Gumuho ang mundo ni Kaylan, ang kanyang ama, ang kanyang bayani, isang kasabwat sa pagtatago ng krimen, isang taong nagbayad para sa katahimikan. Ang pundasyon ng kanyang buong pagkatao ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang galit kay Maguayen ay biglang nalipat sa isang pagdududa, isang masakit na pagdududa sa sarili niyang ama. Pumasok si Luwalhati sa sala, narinig yata ang ingay mula sa TV. Nakita niya ang mukha ni Kaylan na puno ng sakit at pagkalito. Nakita niya ang imahe ni Maguayen sa screen, nagsisinungaling. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nagbago sa loob ni Luwalhati. Ang pagkalito sa kanyang isip ay napalitan ng isang malinaw na damdamin. Galit. Galit sa babaeng sumira ng kanyang buhay. At isang umuusbong na proteksyon para sa binatang nasa harap niya na ngayoy sinisiraan din. Ang likas na ugali ng isang ina. Sinungaling siya, mahinang sabi ni Luwalhati. Ngunit hindi na siya narinig ni Kaylan. Ang binata ay nakatayo na, naglalakad paikot-ikot. Ang isip ay nasa bingit ng pagkasira. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho. Ang kanyang ina ay ayaw sa kanya. Ang kanyang ama ay maaaring isang manloloko. Ang buong mundo ay laban sa kanya. All is lost. Ang lahat ay nawala. Naupo siya sa isang sulok ng madilim na sala. Ang ulo'y nasa kanyang mga palad. Isang imahe ng isang taong mayaman, makapangyarihan, ngunit sa sandaling iyon ay mukhang pinakaaba at talunang tao sa buong mundo. Dahan-dahang pumasok si ginhawa, ang muka'y seryoso, ngunit may determinasyon. May dala siyang isang manipis na folder. "Sir," sabi niya, ang boses ay matatag sa gitna ng kaguluhan. Hindi tumingala si Kaylan. "Umalis ka na, Hawa. Tapos na ang lahat." "Hindi pa po," giit ni Hawa. Inilapag niya ang folder sa mesang nasa harap ni Kaylan. "May isa pa tayong pag-asa. May natagpuan ang mga investigador, ang totoong kasabwat ni Maguayen." Bahagyang itinaas ni Kaylan ang kanyang ulo, ang mga matay puno ng kawalan ng pag-asa. Hinintay ni Hawa na tumingin siya sa kanya bago binitawan ang mga salitang babago sa lahat. "At hindi siya ang ama ninyo." Ang mga salita ni Hawa ay parang isang kidlat na gumising sa nanlalamig na diwa ni Kaylan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa sahig. Ang mga matay puno pa rin ng sakit, ngunit ngayon ay may bahid na ng pag-asa. Anong ibig mong sabihin?" Binuksan ni Hawa ang folder at inilatag sa mesa ang isang litrato. Isa itong lumang larawan, kuha sa isang formal na pagtitipon ng pamilya Alcaraz. Maraming taon na ang nakalipas. Sa gitna ay ang kanyang ama, si Don Ricardo, at sa gilid, bahagyang nasa anino, ay isang babaeng hindi niya gaanong nakasalamuha, ngunit kilala niya, ang pinsan ng kanyang ama, si Doña Esmeralda Alcaraz Veira, isang malayong kamag-anak na laging may kim-kim na inggit sa tagumpay ni Don Ricardo. "Doña Esmeralda," sabi ni Hawa,
Siya ang asawa ng isang De Vera. At ayon sa aming investigador, matagal na silang may problema sa pag-aanak. Desperado silang magkaroon ng tagapagmana. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Kaylan. Ang litrato ng kanyang ama, kasama si Maguayen. Hindi iyon isang sikretong pag-uusap. Malamang ay isang charity event ng ospital kung saan inimbitahan ang kanyang ama bilang donor. Ngunit si Maguayen, ang apelyido niya, De Vera. Malamang ay kamag-anak siya ng napangasawa ni Doña Esmeralda. Ang teorya namin, sir, patuloy ni Hawa, ay si Doña Esmeralda ang nag-orkestra ng lahat. Ginamit niya si Maguayen para makakuha ng isang sanggol na walang pagkakakilanlan. Isang sanggol na ipapalabas nilang inabandona at ipapaampon kay Don Ricardo na noon ay biyudo at walang anak. Isang paraan para magkaroon sila ng kontrol sa isang tagapagmana ng yaman ng mga Alcaraz. Ang kanyang ama ay hindi kasabwat. Siya ay isa ring biktima ng panlilinlang. Isang malaking bigat ang tila nabunot mula sa dibdib ni Kaylan. Ang pagdududa na dumurog sa kanyang puso ay napalitan ng panibagong galit. Isang galit na may malinaw na direksyon. Hindi na ito nakatutok sa multo ng kanyang ama, kundi sa mga taong nasa likod ng lahat ng ito. Tumayo si Kaylan. Ang pagod at kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Ang CEO ng Alab Corporation ay nagbalik. Hawa, sabi niya, ang boses ay matatag na. Ihanda mo ang lahat. Ang legal team, ang PR team. Kausapin mo ulit ang nurse. Kunin mo ang kanyang opisyal na testimonya. This time, we fight back. Hindi sa dilim, kundi sa liwanag. Habang si Kaylan ay muling binubuo ang kanyang plano, sa kabilang silid, isa ring pagbabago ang nagaganap. Pinapanood ni Luwalhati ang lahat mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Narinig niya ang paliwanag ni Hawa. Naintindihan niya na ang binatang nagpakilalang anak niya ay biktima rin, katulad niya. Umupo si Ginhawa sa tabi niya, dala ang isang photo album. Alam ko pong nalilito pa rin kayo, mahinahong sabi ni Hawa. Pero gusto ko lang pong ipakita ito sa inyo. Binuksan niya ang album. Mga litrato ni Kaylan, isang sanggol na nakangiti, isang batang lalaki sa kanyang unang araw sa eskwela. Ang uniforme masyadong malaki para sa kanya. Isang teenager na tumatanggap ng medalya, isang binatang nakatuga sa kanyang pagtatapos. Sa bawat litrato, nakikita ni Luwalhati ang paglaki ng isang batang hindi niya nakasama. Nakita niya ang kanyang mga mata sa mukha nito, ang kanyang nangiti. Ang sakit ng pangungulila ay bumalik. Ngunit ngayon, may kasama na itong isang damdamin ng paghanga. Pinalaki siyang mabuti. Pinalaki siyang matagumpay. Mahal na mahal po siya ni Don Ricardo, kwento ni Hawa. Pero kahit kailan po, hindi nawala sa kanya ang pakiramdam na may kulang. Lagi niyang hinahanap ang kayo. Nang makarating sila sa huling pahina, may isang litratong nakasingit. Ito ay ang kuha ng private investigator, si Luwalhati, na tutulog sa karton sa palengke. At sa ilalim nito, isa pang litrato, ang maliit at kupas na sapatos na asul na laging itinatago ni Kaylan. Doon na bumigay ang huling pader sa puso ni Luwalhati. Ang pagtanggi ay napalitan ng pagtanggap. Ang takot ay napalitan ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Ang pagmamahal ng isang ina. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pag-unawa. Kinagabihan, pumasok si Kaylan sa silid ni Luwalhati. Nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang photo album. Walang nagsalita sa simula. Tila pareho silang naghahanap ng tamang salita. Patawad, sabay nilang sabi. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luwalhati. Lumapit si Kaylan at umupo sa tabi niya. Hindi niya ito hinawakan. Naghintay lang siya. Dahan-dahan,
Itinaas ni Luwalhati ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang pisngi ni Kaylan. Ang kanyang palad ay magaspang, ngunit ang haplos nito'y ang pinakamalambot na bagay na naramdaman ni Kaylan sa buong buhay niya. Tinitigan niya ang mukha ng binata. Sinusuri ang bawat detalye, binabawi ang 30 taon na nawala sa kanila. Amihan, bulong niya. Ang pangalan ay tila isang dasal sa kanyang mga labi. Anak ko. Hindi na napigilan ni Kaylan. Niyakap niya ang kanyang ina. Isang yakap na mahigpit, puno ng pasasalamat, puno ng sakit, puno ng pagmamahal. Sa wakas, pagkatapos ng isang buong buhay ng paghahanap, naramdaman niyang nakauwi na siya. Habang magkayakap sila, nag-vibrate ang telepono ni Kaylan sa kanyang bulsa. Isang text message. Nang basahin niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Ngunit alam niya kung kanino galing. Subukan mong magsalita at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang nanay mo ng buhay mo pa. Ang Grand Ballroom ng Alab Tower ay puno ng mga mamamahayag, mga kamera, mikropono, at nag-aabang na mga muka ang nakatutok lahat sa entablado. Ang anunsyo ng biglaang press conference ni Kaylan Alcaraz ay nagdulot ng malaking ingay sa mundo ng negosyo at media, lalo na pagkatapos ng eskandalosong panayam ni Maguian. Sa backstage, tinitingnan ni Kaylan ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakasuot siya ng isang formal na suit, ang kanyang buhok ay maayos na naka-slicked back. Sa labas, siya ang imahe ng kapangyarihan at kontrol. Ngunit sa loob, ang kanyang puso ay kumakarera. Ang banta ni Maguian ay isang madilim na anino sa kanyang isipan. "Sigurado po ba kayo rito, sir?" tanong ni Hawa. Ang pag-aalala ay bakas sa kanyang boses. Masyadong mapanganib. Tumingin si Kaylan sa kanya sa pamamagitan ng salamin. "Ito lang ang paraan, Hawa. Kung matatakot tayo, sila ang panalo. Kailangang malaman ng lahat ang katotohanan." Ipinakita niya ang kanyang telepono. Nakatrace na ang lokasyon ng nag-text. Ang NBI ay handa ng kumilos sa signal ko. Huminga siya ng malalim at lumabas patungo sa entablado. Sinalubong siya ng nagkikislapang mga kamera. Umupo siya sa gitna ng isang mahabang mesa. Ang logo ng Elab Corporation ay nasa likod niya. "Magandang umaga sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Inimbitahan ko kayo ngayon para linawin ang mga malisyosong akusasyon na ibinabato hindi lang sa akin, kundi sa aking yumaong ama at sa isang babaeng naging biktima ng isang napakalaking inhustisya." Inilatag niya ang lahat ng ebidensya. Ang testimonya ng nurse, ang mga dokumento mula sa City Archives, ang koneksyon sa pagitan ni Doña Esmeralda at Maguian de Vera. Bawat salita niya ay tila isang martilyo na unti-unting winawasak ang pader ng kasinungalingan na itinayo ni Maguian. Ang aking ama, si Don Ricardo Alcaraz, ay isang mabuting tao, isang biktima, katulad ko. Sabi niya ng may diin. Ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito ay ang mga taong sakim sa kapangyarihan na kayang gawin ang lahat para sa pera. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga dokumento. Kailangan nila ng isang boses na puno ng tunay na sakit at katotohanan. Ngunit hindi ako ang nararapat na magkwento nito, sabi ni Kaylan. Tumayo siya. Dahil may isang tao na mas may karapatang magsalita. Isang taong inagawan ng anak, ng dignidad, at ng 30 taon ng kanyang buhay. Lumingon siya sa gilid ng entablado. "I would like to introduce a very special guest. Ang aking ina, si Luwalhati Santos." Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa mga manonood. Ang lahat ng kamera ay napalingon sa direksyon kung saan nakatingin si Kaylan. Mula sa dilim, dahan-dahang lumabas si Luwalhati. Nanginginig ang mga tuhod ni Luwalhati sa bawat hakbang. Ang mga ilaw ay nakakasilaw.
Ang dami ng tao ay nakakatakot. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay gustong tumakbo pabalik sa dilim, pabalik sa pagiging invisible. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang kanyang anak na naghihintay sa kanya sa gitna ng entablado. Ang mga mata nito'y nagbibigay sa kanya ng lakas. Naalala niya ang mga litrato sa album. Naalala niya ang 30 taon na nawala. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa sulok. Inalalayan siya ni Kaylan papunta sa mikropono. Ang babaeng dati nakasuot ng basahan ay ngayon nakabihis ng isang simple ngunit marangal na bestida. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakapusod. Wala siyang yaman. Wala siyang kapangyarihan. Ang tanging dala niya ay ang kanyang kwento. Ako po si Luwalhati Santos, simula ni siya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera na para bang kinakausap niya ang buong mundo at nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap para sa kanyang anak na si Amihan. Ikinuwento niya ang sakit ng panganganak at ang ligaya nang una niya itong makita. Ang kanyang boses ay nabasag nang ikwento niya ang kasinungalingan ni Magwayen, ang sinabing patay na ang kanyang anak. Araw-araw, sa loob ng 30 taon, sabi niya, ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ginising ako ng parehong bangungot. Araw-araw, tinanong ko ang Diyos kung bakit niya kinuha ang aking anghel. Araw-araw, sinisi ko ang aking sarili. Ginawa niya akong isang basahan. Ipinahiya niya ako sa harap ng lahat. Inalipusta. Tinawag na baliw. Dahil alam niyang kapag naniwala ang lahat na baliw ako, walang maniniwala sa katotohanan. Isang katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Wala nang kumikislap na kamera. Ang tanging maririnig ay ang paghikbi ng ilang mamamahayag. Ngunit hindi ako baliw, sabi ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng lakas. Isa akong ina, at ang anak kong si Amihan, ay buhay. Inagaw ninyo siya sa akin, pero ibinalik siya ng tadhana. Itinaas niya ang kanyang tingin at tiningnan si Kaylan. Ito ang anak ko. Sa opisina ni Magwayen, nanlalaki ang mga matang pinapanood niya ang lahat sa isang malaking TV screen. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kawawang pulubi na dati niyang tinatapak-tapakan ay nasa entablado. Sinisira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi! Sigaw niya. Nawala na siya sa sarili. Agad siyang tumakbo palabas ng kanyang opisina, sumakay sa kanyang sasakyan at humarurot patungo sa Alab Tower. Kailangan niyang patahimikin si Luwalhati. Pagkatapos ng pahayag ni Luwalhati, si Kaylan na ang muling nagsalita. Ipinakita ang text message na natanggap niya. Ito po ang klase ng tao, si Magwayen de Vera. Isang taong handang pumatay para pagtakpan ang kanyang kasalanan. At sa hudyat na yon, biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom. Isang babae ang pumasok na sumisigaw, si Magwayen de Vera. Ang kanyang itsura ay malayo na sa kalmadong babae sa interview. Ang kanyang buhok ay gulo. Ang kanyang mga matay nanlilisik sa galit. Sinungaling! Lahat kayo sinungaling! Sigaw niya, sinusugod ang entablado, tila may planong saktan si Luwalhati. Agad siyang hinarang ng mga security guard. At kasunod niya, pumasok ang mga ahente ng NBI. Magwayen de Vera, sabi ng lead agent, inaaresto ka namin para sa kasong kidnapping, child trafficking, at grave threats. Napatigil si Magwayen. Napatingin siya kay Kaylan pagkatapos kay Luwalhati. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkagapi, ngunit mabilis itong napalitan ng purong pagkamuhi. Habang pinupusasan at kinakaladkad siya palabas, tumingin siya ng diretso kay Luwalhati. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya, isang pangako at isang sumpa. Hindi pa. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting napalitan ng katahimikan ng hustisya.
Si Maguayan de Vera at ang kanyang kasabwat na si Doña Esmeralda ay nilitis at nahatulang magkasamang mabilanggo habang buhay. Ang kanilang pagbagsak ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami na ang batas ay hindi laging para sa mayayaman at makapangyarihan. Ang palengke ng Dapit Hapon ay isinailalim sa isang bagong pamamahala, isang kooperatiba na binuo ng mga tindera mismo sa tulong ng Alab Corporation. Ang dating lugar ng takot at pang-aapi ay naging isang lugar ng pagkakaisa at pag-unlad. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakikita sa mga headline ng balita. Ito ay nagaganap sa loob ng isang tahimik at payapang bahay kung saan ang amoy ng nilulutong sinangag at pritong isda ay naging pang-araw-araw na samyo ng umaga. Sa kusina, abala si Luwalhati sa paghahanda ng almusal. Ibang-iba na siya ngayon. Ang kanyang mga pisngi ay may laman na, ang kanyang mga mata ay hindi na laging nakatingin sa sahig, at ang kanyang mga galaw ay mayroon ng sigla. Nakasuot siya ng isang simpleng duster, at ang kanyang muka ay may ngiti na tila hindi nabubura. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 30 taon na mayroon siyang ipinagluluto bukod sa kanyang sarili. Nay, ang bango niyan, sabi ni Kaylan, nakakapasok lang sa kusina. Nakasuot lang siya ng simpleng t-shirt at shorts, malayo sa kanyang anyo bilang isang CEO. Iniwan na niya ang kanyang dating penthouse sa syudad at piniling manirahan sa bahay na ito kasama ang kanyang ina. Siyempre naman anak, nakangiting sagot ni Luwalhati. Paborito mo to, di ba? Sinabi sa akin ni Hawa. Umupo si Kaylan sa hapagkainan at pinanood ang kanyang ina. Ang bawat sandaling kasama niya ito ay isang biyayang hindi niya akalaing mararanasan. Ang mga kwento nito tungkol sa kanyang kabataan, ang mga awit na kinakanta nito habang nagluluto, ang simpleng pag-aalala nito kung kumain na ba siya. Ito ang mga bagay na hinanap-hanap niya buong buhay niya. May meeting po ako mamaya, Nay, sabi ni Kaylan, para sa paglulunsad ng Luwalhati Foundation. Napahinto si Luwalhati sa kanyang ginagawa at lumingon. Ang pundasyon ay ideya ni Kaylan, isang organisasyon na tutulong sa mga ina na nawalan ng anak at mga batang inabandona upang hindi na maulit ang nangyari sa kanila. Sigurado ka ba talaga, anak, na ipapangalan mo yan sa akin? Nakakahiya. Lumapit si Kaylan sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Inay, ang pangalan ninyo ay nangangahulugang glory o happiness. Iyon po ang gusto nating ibigay sa iba. At higit sa lahat, kayo po ang inspirasyon ko. Ang katatagan ninyo ang nagbibigay sa akin ng lakas. Niyakap ni Luwalhati ang kanyang anak. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang kanyang pangalan ay nabigyan ng hustisya. Kinahapunan, magkasama silang pumunta sa sementeryo. Dinala nila ang mga paboritong bulaklak ni Don Ricardo at Doña Consuelo, ang mga magulang na kumupkop kay Kaylan. Habang nililinis ni Kaylan ang lapida, tahimik na nagdasal si Luwalhati sa tabi. Salamat po, bulong ni Kaylan sa puntod. Salamat po itay, inay, sa pagpapalaki sa akin, sa pagmamahal. Sana po, kung nasaan man kayo, masaya kayo na kasama ko na siya. Lumingon siya kay Luwalhati na nakangiti sa kanya. Nagpapasalamat din ako sa kanila, sabi ni Luwalhati, dahil minahal nila nang husto ang anak ko noong mga panahong hindi ko magawa. Walang bahid ng hinanakit, tanging pag-unawa at pasasalamat. Ang huling eksena ng kanilang araw ay nagtapos sa tabing dagat kung saan sila ay nakaupo sa buhanginan. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay tila isang pangako ng mas magandang bukas. Naalala mo ba ang pangalang ibinigay ko sa'yo? Tanong ni Luwalhati, nakatingin sa karagatan. Amihan, sagot ni Kaylan. Ang hangin, sabi ni Luwalhati. Pinangalanan kitang Amihan dahil gusto kong maging malaya ka, na marating mo ang lahat ng gusto mong marating.
At kahit saan ka mandalhin ng hangin, gusto kong malaman mo na lagi kang may babalikan. Hinawakan ni Kaylan ang kamay ng kanyang ina. Ang kamay na dati magaspang at nanginginig ay ngayon mainit at matatag. Sa wakas, pagkatapos ng isang mahabang bagyo, natagpuan na niya ang kanyang kanlungan. Ang puwang sa kanyang puso na matagal nang naghahanap ng kasagutan ay napuno na. Hindi na siya si Kaylan Alcaraz, ang bilyonaryong CEO. At hindi na rin si Luwalhati Santos, ang babae sa palengke. Sila na ngayon ay si Amihan at ang kanyang ina. Magkasamang sinasalubong ang isang bagong simula sa pag-asa ng isang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapatunay na ang pagmamahal ng isang ina ay isang ilaw na kayang tumagos kahit sa pinakamadilim na nakaraan. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Kaylan at Luwalhati ay ang katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang may kapangyarihang maghilom ng pinakamalalim na sugat. Ipinapaalala nito sa atin na ang dignidad na ninakaw ay maaaring maibalik at ang pag-asa ay laging masusumpungan kahit sa mga lugar na hindi natin inaasahan. At higit sa lahat, ang pagpapatawad sa iba at sa sarili, ang tunay na susi sa isang panibagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon at pag-asa. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano pong masasabi ninyo sa kwento ni Kaylan at Luwalhati? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lang po ninyo sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!